Kayo po'y nakikinig sa mga kababalaghan at nakakatakot na kwento dito lang sa Annabelle Channel. Ang Bagat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Annabelle at welcome muli sa Annabelle Horror Stories. Ang kwentong maririnig ninyo ngayong gabi ay isang letter mula sa ating tagapakinig na si Anthony, isang binata mula sa Bacolod. Ang kanyang isinasalaysay ay tungkol sa isang kakaibang karanasan na nagbago sa kanyang pananaw sa gabi, sa dilim, at higit sa lahat, sa daan na dati simpleng nilalakaran lang niya. Ang nilalang na nakasalubong niya ay hindi tao, hindi rin hayop, kundi isang kabaong na tinatawag nilang Bagat. Pakinggan natin ang kanyang sulat. Hello Annabelle, ako po si Anthony at nangyari po itong nakakatakot na storyang ito sa amin, sa Bacolod. Hindi ko na alam kung paano ko sisimulan ito. Sa tuwing sinusubukan kong ikwento ang karanasan ko sa iba, hindi nila ako pinapansin. Ang iba'y natatawa, ang iba'y natatakot pero hindi makapaniwala. Kaya minabuti kong isulat ito at ibahagi sa iyong channel. Hindi ko ito kathang-isip, Annabelle. Nangyari ito sa akin. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing. Galing ako noon sa Bacolod. Pero lumaki ako sa isang baryo sa Negros, malapit sa dagat. Madalas akong umuuwi ng gabi mula sa trabaho, lalo na kapag may overtime. Sanay na ako sa dilim. Sanay na ako sa katahimikan ng daan. At sanay na rin ako sa mga kwentong pamahiin ng matatanda. Pero isang gabi, napatunayan kong may mga kwento palang hindi lang basta katakutan. Nangyari ito isang Biyernes ng alas 12 ng hating gabi. Naglakad ako pa uwi dahil wala nang masasakyan. Ang daan ay makipot. Ang madadaanan mo ay mga puno ng kawayan at punong mangga. At sa gitna ay isang sementadong kalsadang hindi pa tapos. Ang paligid ay napakatahimik. Halos maririnig ko ang tibok ng puso ko. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aking tsinelas na tinatapakan ko. Ang langit-ngit ng kawayan at ang mga tunog ng mga insekto. Nang marating ko ang kurbada, malapit sa lumang punso, bigla kong nakita ang isang kabaong na nakahambalang sa gitna ng kalsada. Puting-puti ito, bago. Parang bagong gawa ng karpentero. Walang tao sa paligid. Walang lamay. Walang kabaong na dapat nandoon. Napatigil ako. At para akong na-freeze sa kinatatayuan ko. Habang nakatitig ako, dahan-dahan itong gumalaw. Ang takip nito ay unti-unting bumukas, na parang may humihila mula sa loob. Mula roon, kumawala ang isang mabahong hangin na parang pinaghalong bulok na karne at amoy ng kandila. Hindi ko maaaninag kung may bangkay sa loob, pero nakita kong may itim na usok na lumalabas mula roon. At kasabay nito, narinig ko ang mga ungol. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming tinig
nagsasabay-sabay. May babae, may bata, may matanda, may lalaking paos. Lahat sila'y parang umiiyak, parang nagmamakaawa. At sabay-sabay na bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Napalunok ako at naglakad paatras. Ngunit naramdaman ko na kahit paatras ng paatras, hindi ako lumalayo sa kabaong. Para bang sumusunod ang daan. Parang sinusundan ako ng kabaong. At bawat segundo, mas bumibigat ang paligid. Mas lumalamig ang hangin. At mas nagiging mabigat ang aking katawan. Tumingala ako at nakita kong wala na ang buwan. Puro dilim lang. Nang bumalik ang tingin ko sa kabaong, nakatayo na ito. Oo, Annabelle, ang kabaong na kanina'y nakahiga, ngayon ay nakatindig na parang tao. At doon, sa loob, saglit kong nasilayan ang laman. Hindi isang bangkay, kundi maraming mga mukha. Parang pinagsama-sama, dikit-dikit, nagdidikit-dikit, at lahat nakadilat, nakatitig sa akin, nakabuka ang bibig na parang sabay-sabay silang humihinga. Sobrang kaba at takot ang naramdaman ko. Halos mabingi ako sa tambol ng dibdib ko. Napaatras ako at nadapa. Nang akmang tatayo ako, biglang nawala ang kabaong. Parang usok na naglaho. Napatakbo ako ng mabilis. Pilit kong iniisip na baka guni-guni lang. Baka dahil sa pagod ko lang. Pero pagdating ko sa bahay, doon nagsimula ang bangungot ko. Tuwing 12:00 ng gabi, naririnig ko ang malalakas na kalabog ng takip ng kabaong. Paulit-ulit, parang may nagbubukas at nagsasara. At sa tuwing sisilipin ko ang bintana, may makikita akong aninong hugis kabaong. Nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa bahay namin. May gabi pang nagising ako dahil parang may kumakalampag sa ilalim ng higaan ko. Pagtingin ko sa sahig, may mga bakas ng puting pintura. Parehong kulay ng kabaong na nakita ko sa daan. Nagtanong ako sa mga matatanda sa aming baryo at sabi nila, ang bagat isang kabaong na hindi na ilibing ng maayos. Isa itong kabaong na itinapon sa ilog noong panahon ng gyera, puno ng mga bangkay na hindi na nagkaroon ng dasal. Kaya't hanggang ngayon, gumagala ito sa daan. Naghahanap ng madadaanan, naghahanap ng madadala. Minsan, kapag may taong laging mag-iisang umuuwi, sinusundan daw sila ng bagat. Sa una, magpapakita lang sa daan. Pagkatapos, susundan hanggang bahay. At kapag masyado nang madalas kang nakakatagpo nito, ibig sabihin ay ikaw na ang susunod na laman ng sinumpang kabaong. Annabelle, mula ng gabing iyon, hindi na ako naglalakad ng mag-isa tuwing hating gabi. Pero kahit anong gawin ko, kahit saan ako pumunta, kahit dito sa Bacolod, tuwing 12:00, parang naririnig ko pa rin ang kalabog. At minsan, tuwing bumubukas ako ng ilaw sa kalsada, nakikita kong nasa dulo ng daan, nakatayo, nakapako, at nakatingin ang bagat.
Isinulat ko ito hindi lang para mailabas ko ang bigat sa dibdib ko, kundi para balaan din ang mga tagapakinig mo. Huwag kayong maglalakad mag-isa sa gabi dahil hindi mo alam sa susunod na kanto. Baka hindi tao ang sumalubong, kundi kabaong na naghihintay para isara ang takip nito. At ikaw ang magiging laman. Mga kaibigan, kakaibang karanasan ang binahagi sa atin ni Anthony mula sa Bacolod. Ang Bagat, isang kabaong na naglalakbay at nagpapakita sa daan. Maaaring alamat lamang sa ilan, pero sa mga nakasaksi, isa itong sumpang hindi malilimutan. Kaya't kung uuwi kayo ng 10 oras ng gabi, siguraduhin ninyong hindi kayo mag-isa. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, dito lang sa Annabelle Horror Stories.